It's my time. Oras ko na Yes, ngayon. your time. Ang hirap sa'yo, Digong, ay hindi mo sinasabi ang totoo. Ang totoo ay nahuli nga eh. Di ba nahuli? Kaya ginawa natin, nahuli yan. Kung pinabayaan namin yan, edi yun ang masasabi mo. Pero nahuli yan eh. Naaresto, tinigil. At patuloy ang ating laban sa droga. Hindi yan pagiging pretentious. Nangyari yan. Nasa dyaryo yan. Totoong nahuli yung mga gumagawa ng droga sa loob ng prisuhan. Hindi, dyaryo yun, tabloid yun. Alam mo, is this there for the people to see? This is a republic. This is nationwide. Kaya alam nila how hard it is really to work for government. You're a fraud. You're pretentious. Name calling. Pati edukasyon mo, sinangali mo yung Wharton, hindi ka pala taga-Wharton eh. Let's stay on the subject. We're on the subject of how to beat drugs in 3 to 6 months. Hindi ko problema na hindi maunawaan ni Mayor Duterte kung ano ibig sabihin ng pag-graduate sa Wharton. Hindi ko na malinaw. Wharton mismo nagsabi, graduate ako dun sa kanila. Kung ayaw maniwala, gawin mo, baka may mamatay pang tao. Hindi ko gusto para sa Pilipinas yan. Yan ang problema. Kung hindi ka marunong pumatay ng tao at takot kang mamatay, yan ang problema. You cannot be a president. Hindi ako. Believe me. You cannot. Huwag na lang yan. Maghanap ka na lang ibang. Hindi ako takot mamatay. Ako mismo pumunta sa Yolanda, ako mismo pumunta sa Zamboanga, doon ako tumira 3 linggo para subaybayan ang ating mga kapulisan at ang ating mga kasundaluhan doon. Hindi po ako takot mamatay. Ang aking ay hindi pwede na basta-basta tayong mamatay ng tao na walang proseso. Ang mga mahihirap lang ang pinapatay dyan. Sinong mga malalaking tao ang pinatay mo? Sino mga malalaking tao ang binangga mo? Hindi mo lang alam. Kasi wala kang alam talaga. Ang problema yan. Patutsadahan You know, ito ay pagkapangulo ang look at this pinag-uusapan guy. dito. Just Pagkapangulo ang before he resigned, pinag-uusapan it's my dito. time. Hindi pwede na It's my basta-basta time. Maraming salamat po. patutsadahan na lang po Tapos yan. na po tayo dun sa Alam topic mo, na yan. We'll just move on to But I said Senator I was Post. there. Remember I just said I was there in your... Magandang umagang muli sa ating mga kaibigan, mga kapatid, and welcome back sa ating channel, Jin Juana Patindol. So, bago po tayo magpapatuloy, kung kayo po ay bago sa ating sa ating channel, mga kaibigan, mga kapatid, don't forget to click the notification para magiging updated po kayo sa ating mga susunod na pagbablog. Please follow, like, and share, and leave your comment on this link. So, ang ating tatalakayin ngayon sa ating pagbablog, mga kaibigan, mga kapatid, is yun pong pamamahala ng Cory administration doon sa sinasabing PCGG. So ano nga ba talaga ang layunin ng PCGG at ano nga ba ang kahulugan ng PCGG? So ibig sabihin po noon, base sa aking pagre-research, so yun po ay upang mabawi ang sinasabing ill-gotten wealth ng mga Marcos. So sabihin na lang po natin na may ilan po silang nabawi. Saan na po napupunta ang kanilang mga nabawi? O diba? So, yun po ang parang pinakaunang tanong na pumapasok sa ating kaisipan, mga kaibigan, mga kapatid, doon sa sinasabing PCGG, ano ang layunin? So, saan napupunta ang kanilang mga nakuhang kayamanan doon sa sinasabing ill-gotten wealth ng mga Marcos? So, kung inyo pong napapansin, sila po ang dahilan kung bakit hindi po naprobahan ang pagmamakaawa ng First Lady ng bansang Pilipinas na si Madam Imelda Marcos na para po siya po ay matulungan na para maisakatuparan ang humanitarian Marcos Foundation. So, kung ikukumpara natin ang PCGG sa Marcos Foundation, so napakalaking tawag dito, diferensya po. Kasi 'di ba kung inyong napapansin ang PCGG, yun po ang sinasabing pagbabawi kamo ng mga kayamanan na kinukuha sa kaban ng bayan. Pero hindi po yun ang ibig nung sabihin. Ano po ang ginagawa ng administrasyong Cory Aquino? Lahat po ng mga anong tawag dito, yung mga government properties, pinagbebenta po niya, ginagawa pong
privatized. Kaya po ang nangyayari po, kung inyong napapansin, yung sinasabing Meralco, saan napunta ngayon ang Meralco? Sa mga Lopezes. O, di ba? Yun po ang kaibahan. Imbis na tulad ng sa Luzon, particularly, na imbis po sila ay magbabayad ng kuryente na murang-mura, ano po nangyari? Napuputulan po ng kuryente dahil sa hindi halos makapagbayad. O ano nangyari ngayon? Sa tubig, napuputulan din ng tubig dahil hindi nakapagbayad imbis na libre. So yun po ang ating masasabi doon sa tinatayo ni Cory Aquino na PCGG, imbis na kukunin yung sinasabi nilang ill-gotten wealth ng mga Marcos para ibalik sa taong bayan. Pero anong ginagawa? Lahat po ng mga pag-aari ng gobyerno ng taong bayan ginagawa pong private. So yun po ang nangyayari sa pamamahala ng Cory administration. Pero kung ating pong baliktanaw yung paghahanda po ni Ferdinand Marcos sa kanyang panunungkulan, anong ginagawa niya? Nagpapahiram siya ng pera, nagpapahiram siya ng ginto sa buong mundo. Siya po ang nagpapahiram po siya ng mga ginto sa iba't ibang bansa para po makasali sila sa sinasabing gold reserve ng buong mundo para po sila ay makaroon po ng collateral. So hindi naman po ibig sabihin na siya po ay nagpapahiram na walang tubo. So ang kanyang pong pagpapahiram, nagkaroon din po yun ng kasunduan o ng agreement. Kaya po ang nangyayari, nagpapahiram po siya upon maturity date, so kailangan na po din magbayad ng bansa na kanyang pinapahiram ng kanyang ginto. So hindi po totoo na siya po ay nagnanakaw sa taong bayan. So ang totoo pong magnanakaw is yung simula sa pamumuno ni Administrasyong Aquino hanggang sa natapos ang kay Noynoy. So hanggang sa ngayon, nandyan pa po talamak na inyo pong napapansin. So kita nyo po ang pamamalakad ni Pangulong Duterte ngayon, kung inyo pong mapapansin. O di ba? Bakit tuloy-tuloy ang kanyang mga project, ang kanyang build. May kasabihan din po doon sa yung sinasabing right of way or yung mga right sa mga infrastructure na gustong daanan ng mga pagbabago ng project. Ang sabi, hindi mababayaran kasi nga walang right of way, walang ganun mga issue. Ibig sabihin mayroon, ayaw lang po bayaran dahil nga gustong ibulsa ang pagkakaroon po ng masasabi natin na right of way. So di ba nakikita natin ang explanation ni Secretary Mark Villar, kasi siya po ata ang secretary ng DPWH or matatawag din po natin na build secretary. So napakaganda po ang kanyang nagawa po nila ng paraan. So nadadaanan halos po ng kanyang mga build project tulad ng mga daan ay halos na po nadadaanan at saka na-enjoy na rin po ng taong bayan. So unlike ni Abnoy no, sinasabing kapag hindi matatapos ang train, magpapasagasa siya. Ano nangyari? Namatay na lang siya. So buti hindi siya nasagasaan dahil nga nakatotoo ang kanyang sinabi. Kita mo na na walang nangyari sa kanyang administration. Tapos isa pa yung tungkol naman sa sa Mama Sapano at saka doon sa Pullen 44. Kung sino nakaka-relate at sino mga biktima nung Pullen 44 na yung mga sundalo ginawa niyang pamain doon sa mga terrorist. So maaari po din isa din siya sa pakana nung Marawi siege or Marawi gera. So maaari po sila po ang nagpupundo po doon. So sayang lang ang Marawi na nagiging biktima sa karahasan ng pagpupundo ng hindi ka nais na gawain. So ayan po, medyo masyado pong mabigat ang ating paratang pero nangyayari po, di ba? So ayan, ito po ay kathang isip na napakalayong takbo ng ating pag-uutak dahil po sa mga pangyayari. Dahil nga tuloy-tuloy ang kanilang paninira sa panunungkulan ng mga Marcoses. Pero ang totoo pong anay, sila po ang anay ng ating bansang Pilipinas. So di ba? Sila po ang anay na talagang naninira.
Ayan, kung inyo pong napapansin, alam niyo po kung ano yung anay or termites. So, ayan, mga kaibigan, mga kapatid ko, inyo pong nagugustuhan na ating pag-share dahil nga katang isip. So, disclaimer. So, maaring fake news, pero matalagang talagang talamak po ang talagang talamak po ang katiwalian nung panahon ni Noynoy Abnoy. So, kita mo, namatay na lang siya. Namatay siya sa panahon ng COVID, so maaring hindi siya matandaan ng taong bayan dahil wala siyang idudulot na kabutihan o kaayusan ng bansang Pilipinas. At saka maari pong sinususulan niya si Trillanes na maari pumunta ng China para susulan na ibenta ang Scarborough Shoal. So ayun po ang nangyari. So gustong susulan na makikipag-away laban sa bansang Pilipinas at saka sa China. So maaari pong fake news din po dahil nga sa kabulastugang ginawa ni Trillanes. Kita mo anong ginawa niya. Nagkudita siya sa anong hotel ba 'yon? Peninsula Hotel sa Makati. Sana sino pa ba yung mga mga kasabwat doon? Sino pa ba yung mga sino yung mga nadamay sa Peninsula Hotel dahil sa kalokohang ginawa ni Trillanes. Tatta kasi siya nakapasa doon sa naisama sa panidilbihan ng mga senador. Ngaw-ngaw na ngaw-ngaw. Wala na ibang ginawa kundi todo kontra, todo paghahanap ng ebidensyang bayaran. Anong nangyari kay Las Cañas, kay Matubato? O, di ba? Yun po ang mga pakawala, pakana ng mga dilawan. So, yun po ang masasabi natin, mga kaibigan, mga kapatid. Sana po is magising na tayo sa katotohanan. Dahil po sa ating paghihirap, sana po mas maibalik na natin ang mga Marcoses para masubukan nating magkaroon ng kaginhawaan sa buhay na maiahon ang mga mahihirap tulad sa mga squatters area. Wala na sanang maghihirap. Pantay-pantay, ang sabi is pantay-pantay, walang mayaman, walang mahirap. So kita nga ngayon, talagang walang mayaman, walang mahirap kung sakasakaling sila ang naglilingkod. Kasi kung ating pong napapansin, dahil nga doon sa sinasabing party ng Ilocos, dahil sa kanilang panunungkulan, kita nyo, napakaganda ang part ng Ilocos. O, di ba? Tapos nga ngayon, ano ang masasabi doon sa sa mga ginagawa nilang katarantaduhan? Pinipigilan nila ang mga projects na dapat ipapagawa tulad ng mga libreng pabahay, libreng education, libreng hospitalization. So, sa pag-aaral pa lang, pwede kang makakuha ng abogasya, makakuha ka ng doktor. Kasi parang yun ang parang pinakamahal na pag-aaral. Makakuha ka ng pag-aaral ng medisina. Tapos kapag ikaw po ay nagtatrabaho, maaari pong magsasahod ka rin ng mahal. Kasi nga gustong ibalik na magkaroon ka ng magandang trabaho para huwag na mangurakot, para huwag na din At lahat naman din po pantay-pantay. So sana sa inyong panonood, mga kaibigan, mga kapatid, is inyong nagustuhan ng ating pag-share. So Jinjuana Patindol po. Please follow, like, and share, and leave your comment on this link. Reaction, comment, and disclaimers lang po talaga tayo. So, bato-bato pick, ang tamaan huwag magagalit. So, sa mga biktima ng mga Mama Sapano massacres, Pauline 44, Marawi Seeds, yung sinasabi nating Yolanda, yung sinasabing, remember, you are a Romualdez, I am the Aquino administrations. Talagang doon pa lang, talagang timbog na si Maruhas. So, hanggang sa muli po, sana po sa inyo nagustuhan. Paalam. He controls the police. He has the administrative control of everybody. Kaming city mayor, Philippine National, kami yung mga mayor, we only give the guidance to the police. We do not exercise control over the police. Kayo ang nagpipili ng mga tao. It is not us. We do not have control the PDEA. Let me finish.
Hindi natuloy na kasi Secretary. tulog si Mar. Nakalimutan siguro ni Mayor yung local government code na kung saan ang mayor po ang chief executive ng isang lugar. Nung ako po ay nanunungkulan sa DILG, ang halaga po na nakumpiska namin na droga sa buong Pilipinas was 7.5 billion pesos. Tama na ba ito? Hindi pa. Kontento na ba tayo? Hindi pa. Pero yan ang aming actual na accomplishment. 7.5 billion pesos of confiscations and arrests. All of these have arrests. May mga tao na nasa prisuhan ngayon na naaresto dyan sa mga drug busts na yan. Yes, Mayor Duterte. Just Yes, answer. inaresto mo. Pero